ng Panginoon. Kung tutuusin, marami po ang nauna po sa akin. Sabi po ng pastor, ikaw na po yung tatayo sa iglesia. Sabi, bakit ako? Ang bata ko. At that time, mga kapatid, ang katotohanan, ako po yung pinaka-youngest within the sector. Bakit po ako ang kailangan itayo? May nauna po sa akin, baka kung, halimbawa, si Kuya Ver, kalaki. Ay, kalit pala. Kung sisigawan ako ni Kuya Ver, baka iiyak mo sa gilid. Baka kung sisigawan ako ni Kuya Ver, tapos, kalas, wala ng simbahan. Kasi nga po, I was the youngest at that time. So paano ko kaya ito itatayo ang gawain ng Panginoon? In fact, ako yung pinaka-baby. Diba? But then, salamat sa Panginoon kasi naturuan, sabi ko, Pastor, paano nga? Hindi ko nga natapos pa mabasa ang Biblia. Hindi nga ako nakapag-aral pa nung kung ano pa man. Meron mga ibang pag-aaral, pero hindi pa po, magbakasyon muna ako. But then, sabi nga, kung tawain tayo ng Lord mo ng times kay po doon. Si Lord po ang tumawa. So tumayo po ako, then I glorify the Lord. Kasi po at my very young age, tinawag po ako mga kapatid at that time, at the age of 28. Pastor na po ako at 28 years old. Ngayon, 24 ako. Huwag natin tanongin. But ang totoo po, yung time na yun, salamat sa Panginoon. Then nung pumunta nga po ako dito sa South, dito po mga kapatid sa Eastern, inisip ko po, sabi ko pang, time na po ba? Kalooban naman ng Lord na pupunta na ako outside. Pero ang totoo po nun, dahil kahit meron pong sinabi po yung pastor ko na ano nga kami, i-endorse kay Pastor Ross. Pero yung desire po talaga ng puso ko is to start a church. Someone na nawa, Lord, bigyan mo ako ng isang tao na maging Timothy ko. Yung Timothy yun, yung makakatuwang ko para po sa pagsasamula ng gawain ng Panginoon. But then, andun nga po yung glory mo, so I praise the Lord. Kasi nga po, andun sila na sumuporta po sa amin hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa dumating si Kuya Alex. Si Kuya Alex talagang simula. Which is siya po yung answered prayer. Kasi ang pag-church plant, mga kapatid, hindi po within the sector, hindi po within industrial. Kasi nga po, may distance, kahit pa paano, literally may distansya ang hasa. But dahil nga po doon, mga kapatid, resilient faith ang naipangalan dahil ganun po ang katatag ng pananampalataya na meron ako sa Panginoon. Yung katatagan ng pananampalatayang, Lord, alam kong mahirap. Ang church, kung iisipin mo, kailangan mag-start kayo ng marami to support. Para meron pong to establish the church, kailangan po ng suporta ng bawat isa. But I am a product of 5 members. Galing po ako sa church na nagsimula po ng 5. Church, alam po ninyo, naranasan ko pong mag-intercessory prayer, 2 lang kami. Minsan 3 lang kami, minsan 5 kami, 2 pa baby, 2 pa bata. Bata yung nagigitara, minsan akapela. Kaya sanay po ako mag-akapela, mga kapatid. Sanay po ako kahit walang musika, walang instrument. Basta sa Panginoon, tuloy po ang gawain ng Panginoon. Dahil po doon, sa bagay na yun, alam po ninyo, dahil po sa 5 tao magsimula ng church, sabi ko, 3 lang, si Kuya Alex, si Kuya Per, at saka si Kuya Jason. But I believe firm ang mga faith na mga kapatid na ito. Dahil sa kanila, sila po yung ginamit ng Lord. Aside sa mga anak ko sa industrial, kasi yung mga anak ko naman doon, well, supportive talaga yun. Hanggang ngayon nga, di ba? Kaya dahil sa 3 iyon, mga kapatid, and of course, wala pa akong invitation. Dahil open up po yun sa head pastor natin, si Pastor Ross. Isa po siya sa ginamit ng Panginoon na kung saan karoon ng realization po ito. Mapalad po tayo, mga kapatid, dahil po ang head pastor po natin dito, ano lang po siya, alam mo yung walang hindi na lang tayo mag-ano kung anong head pastor or pastor. Kasi approachable siya, mabilis po siyang lapitan. Opo. Pila-pila. Totoo po yun. Hindi kayong tipo, kasi minsan mindset natin, kahirap lapitan kasi head pastor eh. Mataas siya, ganun lagi ang mindset natin. But ako, ang karanasan ko po hindi ganun. Akala ko lang po, ka-level lang po kami. Matangkad lang ito si Pastor sa akin. Kaya yung mga lumang damit na hindi may bibigay sa akin. But anyway, dahil nga po sa suporta po niya, mga kapatid, andun po lagi pong encourage, push it, do it. Start right now. Kailangan na pong magsimula. Hindi na po kailangan pang marami pang kadahilanan. So, kahirap mga kapatid, naalala ko nga nun, nagsimula kami sa lutuan lang na maluwit para lang mga gawain. Tapos,
paano kaya itong church na ito? Walang pa. In short, financially, hindi po stable. Kasi nga, wala, tatlo, but then may support pa ng MC. Maranasan mo kahit kurtina, galing sa riyan, para lang magkaroon ng simbahan. Kaldero, may namimigay lang kaldero. Table, binigay ng table. Lahat, sabihin na lang natin drums, binigay sa ng church. But tingnan po ninyo ngayon, kapatid. Tingnan po natin kung paano po yung faith at matatag na pananampalataya na meron po tayo sa Panginoon. Ito yung encouragement ko po sa inyo. At ito palagi ang paalala ko sa inyo. Darating ang pagkakataon, makakalimutan niyo po ang pangalan ko. Darating ang pagkakataon po na, of course, kasi magkakaedad tayo. Ngunit ang layo kong bilin sa inyo, huwag niyong kalimutan si Kristo. Dahil si Kristo po ang rason bakit po ako tumayo hanggang ngayon. Na hindi ako excused, hindi ako exempted sa anong paman, but then it's all because of Jesus. At of course, lagi po ninyong alalahanin mga kapatid, kung sino ang idiniligate ng Diyos sa inyo, magpasubmit po kayo. I-honor po ninyo yan. Dahil po, ang pagpapala na ibinigay po sa diniligate ng Diyos sa inyo, magpo-flow po sa inyo po yan. Because of my submission with our head pastor, ramdam ko po kung paano po siya naging supportive po sa akin. Ramdam ko po kung paano po siya lagi nagpapaalala sa akin. Kaya open book po ako sa pastor. Kung meron kwento ng resilient faith, nagbubukas po ako sa kanya. Kagaya ng ginawa ko po sa inyo, aware po sila na bukas po ang buhay ko sa inyo. Bukas po ako na makinig sa kwento ng buhay niyo. Alam niyo, kahirap kasi umiyak nung time na yun kasi kung iiyak ka, i-judge ka rin mo ba? You are weak. But sa Panginoon, kung isurrender mo yung buhay mo, ramdam mo yung tagumpay. Ganito na lang po ako ka-emotional, kaya mga anak ko makilala mo talaga. Kasi huwag sila yan iiyak yan. Si Kevin, malaking mama yan, pero kung ako, alagul! Katir, iyakin mo talaga mga anak ko. That's because, alam po natin, na si Kristo po ang head of this church. Amen. Si Kristo Jesus po ang dahilan bakit po tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. So nawa, lalo po yung mga kapatid natin sa Dabam, I encourage you to support your pastor. Suportahan po ninyo. Dahil po, darating ang pagkakataon, kayo din po ang mag-aalaga ng mga flocks ng Diyos. At ito po ang pinagpapasalamat ko po sa presensya po ninyo ngayon. Dahil sa Panginoong Jesus, bawat isa po sa atin nagkaroon po ng time, nagkaroon po ng pagkakataon na magkaisa po tayo. So, Kuya June, si Kuya June po galing ng KOK. Ikaw po ba si Kuya June yan? No? Siya po yung galing sa KOK. Salamat po sa buhay mo, Kuya. Opo. Kung marami sa KOK yan, dinala ka lang dito kasi pararamihin pa natin, di ba? Sino po ang magpaparami po, katuwang po kayo doon. At sa mag-asawa po, nakasama po ni Kuya Alex. First time din po sila. Kuya at ate, Ma'am and Sir, di ba? Salamat po sa buhay po ninyo. Ito lang po ang may papangako po namin. Na hindi man tayo magkakilala. Ngunit ipaparamdam po namin ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Amen. That's why ito lagi ang paalala ko sa mga anak ko. May bago man, may luma man, huwag niyong hayaan na hindi kayo mag-smile. Huwag niyong hayaan na hindi kausapin. At kung may nakita kayong nasa sulok, lapitan niyo. Dalhin niyo dito kasi we're one family in Christ Jesus. Amen. Kung mahal natin ang bawat isa, regardless of your background, regardless kung saan po tayo nanggagaling, isa po ang Diyos na meron po tayo dito. Dahil nga po kay Kristo Jesus po yun. So salamat po sa bawat isa po sa inyo. By the way, hindi pa po ba yan itong Mr. Rapas? Pero pa po balance. Just kidding mga kapatid. So glory to God po sa buhay ng bawat isa. Bawat isa po sa atin magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Glory to God po.